Yo, mga Jeforms, it's your boy, Jerome Maporma at welcome ulit sa aking Collectibles channel. And sa video natin ngayon, ang collection natin, none other, number 1 series ko, no, in Japanese manga and anime, Hunter x Hunter. Bandai Gashapon, okay, volumes 2 and 3. Review with a sense ng unboxing kasi yung sa napakita ko nga sa showcase ko, no, yung meron akong volume 1 which etong mga to, dinisplay ko na muna siya kasi wala na akong mapaglagyan. So, naka-display na siya, diyan ako makikita nga ba din sa video. Ayan, so nakalagay na dyan. Ito yung volume 1 ko, na-receive ko kasi siya or nabili ko siya ng set na outside na sa capsule. So parang ngayon ko lang din kayo makapanood ng pag-aalis ng capsule Gashapon. Marami pa naman silang mga parang syempre naman variant lang itong Hunter, but maraming gantong items, but parang yung pinaka-series niya is Gashapon, no? So for info sa mga hindi nakakala, parang gacha machine siya. Kung alam niyo yung system ng gacha, so may pinaka-machine to sa Japan. Ngayon meron na rin dito sa Pinas, pero yun, sa series na to, gato itsura niya. Sa volume na to ng Hunter x Hunter, hindi ko lang alam sa ibang anime or anumang series, ay pang-apatan siya. So panoorin nyo na lang, i-comment ko na lang or lagay ko din sa dulo ng video na to yung nangyari sa volume 1, though kasama rin naman sa i-showcase natin yung montage sa dulo yung unang 4, pero yung apat din dito. So yung volume to ko, kung nakikita niya nandito yung 4, no. Nabili ko na din to ng Pinas shop, although kakaiban, may capsules pa nga. Pero ito galing Japan. So yung volume 3 natin, na 4 din yung laman, which makikita natin mamaya, hindi ko na muna banggitin kung sino sila kung hindi nyo rin alam, ngayon nyo naman lamang sa video na to. So isama ko tong pag-unpack na ito. Okay, so ayun, para mabilis na, simulan na natin. Tanggalin ko muna to, itabi natin, balatan ko to, itabi muna natin tong volumes 2. Then focus natin mamaya yung pagtatanggal sa capsule. So sige, simulan na natin, tingnan na natin tanggal. So hindi ko to, kaya pin-reserve ko rin siya, hindi ko sila binuksan pa para alam nyo rin, pare-pares tayong first blood sa mga hindi pa nakaka-try makapag-open ng gacha capsule ng Bandai. Okay, so ano kayang hindi ko na lang alam pa, ibig sabihin mga Japorms, ganito rin naman kalalabasan niya. Gusto ko lang din ma-video kung anong ginawang packaging ng Japan store ng Shopee para lang magmukha siya. Okay, so tingnan natin yung ginawang wrapping. Luma ko to dito. Masyadong maganda. Kung try ko na lang din ibigay yung Shopee store nito, available pa naman kasi para meron pa silang set. So 4 na piraso to, parang may 3 listings pa sila, or mukha kung 3 na lang. So nabili ko to, 2 na lang or 4 pa. So 3 na lang. Ayan. So ayan, pag nakikita nyo rin naman, makikita nyo naman siguro din na may kulay-kulay din. So color coordinated din siya, medyo pina-pattern sa mismong color scheme ng character. Pero ayun, so sige, anin ko muna. Tuloy-tuloy ko lang muna yung pag-unpack. Okay, so meron lang din siya, pero isinupot kaya. Kasi yung sa akin, kasi yung local seller na yun, nakasupot na lang as in handbag na plastic. Pero ito kaya, since Japan seller to, parang physical store din sila, nag-extend na lang sa Shopee. Tingnan natin ano. Okay, so sinamahan din nila. Yan, minsan may mga ganito sila, may goodies, may candies na kasama. Isang almond chocolate, kabeya, hindi ko na ito i-zoom tsaka pa, mint ba to? Pero tabi ko na. Okay, so may 2 candies, and then, so cool. Sinend din pala ni Shopee seller sa akin yung itsura na itong 4 naman bago, pero hindi ko maalala kung may kasamang packing. So yan, naka-plastic din naman, tapos may ribbon pa, medyo elegante. Tapos may note na thank you sa sticker dito, sa thank you kung kita man. Zoom nyo na, kung may screenshot na lang din zoom. Okay, so ayan, 4 sila. So tanggalin ko lang yung sa ribbon. Ayan. Okay. So 1, isang asul. Okay. 2, purplish din, same ng isa, tapos isang puti. So sino to mga to, tingnan na lang natin mamaya. And green. Pero mabilisan, ano na to, Chimera Ant Art.
yung mga figures na to. So, sige, i-zoom na natin. Focus natin yung mismong pag-check sa figures tsaka kasama nga yung pag-uncapsule. Uncapsule yung term no, hindi unboxing. Ayan. Ayan mga Japorm. So, ito silang 8 na, no? So, yun, nasa unang hilera yung volume 2. Yung pangalawang hilera yung volume 3. And hindi ko na pagtanto kanina habang gumagawa ng intro or kayo dun sa unboxing na hindi ko pa pala alam yung ita-thumbnail ko. So, ibig sabihin, hindi ko na muna binalatan para lang din hindi halata sa thumbnail. Ito na yung gagawin kong thumbnail. Okay? Kung sino man yung laman na itong 8. Pero, ayan, at least ngayon. So, punta na tayo sa reviews, no? At kahit pa paano, ayan. Nakikita nyo, translucent naman yung mga capsules. Okay? So, nakikita yung nasabi ko nga kanina na naka-terno naman sa color scheme nila yung ginagawang kulay ng capsule. Okay, so ganyan itsura niya. Siguro, gawin ko 2 detalye. Pag napansin nyo dun sa volume 2, etong 2 magka-size. So, hindi rin palagi silang magkaka-size. Kahit paano kasi pagdating nga din sa itsura, like etong isa may inuupuan. Which, si Pinuno, kita na rin dito kasi nga puti yung pagka-translucent niya. Ganun din kay Leorio. Hindi ko alam yung dito sa volume 3 kung sino may ganito, kaya at least kahit paano mas malaki talaga siya sa height, kaya yung capsule niya mas malaki. Okay, so ayan yung una. Tapos siguro yung design na lang nung nakikita ba natin dito yan. So, actually parang ang itsura talaga niya. Hindi ko lang, tinatansya ko nga kung ano yung parang taas sa baba. Pero yung sa tingin kong taas ay pag yung itsura ng capsule ay yung may arrow. So, ayan, sa tingin ko ito. Napapansin nyo ba itong arrow? Ayan. Tingnan ko rin din dito sa camera yan. Pag yung arrow, ibig sabihin, ito atin tamang position. Kumbaga, nasa baba dapat yung arrow pointing pataas. So, parang ganyan yung itsura niya. Tapos, yung lock niya ay, kumbaga, pababa. Parang kung alam nyo rin yung Pokeball ba yung dating. So, ayan. Example lang natin yung pag-unbox dito. Okay? Tapos, pagtanggal siya, dito lang ba? 2 side yung locks or 3 kaya. Galing natin. Ayun, 2 side lang. So, I think, paganto nga siya. So, tapos yung taas kasi, parang nandito lang may Japanese characters na isa. Parehas lang yung design na may pinakabilog, tas 4 na butas. Pagdating sa baba, nandito may Bandai, ganyan. Tas, ano ba to? Basta ganyan, MPP or kung ano man ibig sabihin yan. Tas may number din. Ibig sabihin yun yung baba. Yun talaga yung ano niya. So, ganyan itsura ng capsules. Okay, o nung isa pag capsule, ewan ko lang, pag dito ba, sa lahat ba to? Pag Gashapon, or kay dito, design niya lang kay Hunter x Hunter. So, sige, cut ko, isa-isahin na muna natin. Unahin mo natin si volume 2, which ito na. Banatan na natin agad ito si Pinuno. Okay, so, iwan ko na lang dyan, tapos siguro pag natanggal ko na isa-isa, ipwesto ko doon para makita lang din natin na isang diretso habang binabalatan natin or ina-uncapsule natin yung mga remaining. Okay, mabilis lang din na pakita natin katulad ng pinakita ko naman dun sa volume 1, yung nasa showcase video natin, yung parang pinaka tawag sa ganito pa rin, at least reference or yung pinaka product na yung kasi may at least authenticator, maganda may QR, yan naman digital nowadays na authenticator. Okay, tapos yung mismong figures niya sa series niya na yun or sa volume niya na yun. Tingnan natin yung hindi masyadong maano yung ilaw dun sa characters. Ayan. So, sa volume 2 ay si Phaeton, okay, Pinuno, Kororo, then Hisoka na kasi si Hisoka ay wala dun sa volume 1, yung main characters yun. No? Ang art niya pa dito ay yung pang Hunter x Sam art. Yun yung suit niya or yung form niya dito. Okay, then Shalnark. So, syempre yung 3 naman ay ng mismong York New art. And ano pa may isang, hindi pa naman sila kasama sa old. Natis naman yung iba si Hisoka sa Heaven's Arena arc, no? Pero kumbaga iba nga yung ano nila dito. Pero basically, sa pagka-introduce ng mismong Phantom Troop, ang art form, no? 3 gene ay yung doon nga sa mismong York New arc. So, yan. Ganyan yung magiging plastic niya. Then, paano ba itsura pag mismo? So, tanggalin na natin yung capsule. Talagang hindi ko na kasi masyado rin maalala kasi hindi unbox na yung ano ko nun eh. So, ganun lang siya. Okay, so, gunting lang natin. Tingnan natin. So, ayan, si Pinuno na yung may pinakapatungan kasi the rest, diretso sa lupa siya. Yung
pagkakaupo ng character kasi Suwara Setai nga. Yun pala isang pinaterm niya na Suwara Setai. I don't know kung tama ba yung diction ko. Pero ayan. So, okay, ganyan siya. Yun nga, diretso upo yung iba, pero dito si Pinuno tapos si Leorio sa volume 1 may platform na inuupuan siya. Okay, yung pala gagawin ko to ng dito ikakat ko tapos lalagyan ko lang siya ng montage siya rotating base, pero mamaya na sabay-sabay. Pero yan, after nito paikutin ko siya, pero ganyan siya. Okay, sa naked eye yan. Si Pinuno na lang pag-testingan natin ng height. Check natin ngayon. Ito yung ruler ko dito. Actually, itong mga Suwara Setai, hindi ganun kalaki, pero hindi rin ganun kaliit. So, by inch, almost 2 inch siya. Nakikita nyo, kasi dapat at least parang ganito pa rin, di ba? Ayan, nasa 2 inch, kaso nga lang si Pinuno may inuupuan. Malaan natin yung iba. Pero ganyan siya. Okay din naman. Worth pa rin collecting, lalo na kung yun, number 1 fan ka, no? May mga series na gusto mo makuha dito o makompleto ay favorite mo. Magandang kolekta, hindi nga Bandai siya. So, hindi siya third party, hindi China, licensed company. Okay, so Pinuno. Then, okay, ang pangalawa ay diba si Hisoka. So, si Hisoka ay pinkish yung kanyang capsule. May pa dito. May butaw pang plastic extra. Dalawa, nandito na yung pangalawa. Okay, so plastic lang din. Ayan, tanggalin natin. Okay, lupit. So na ulit yung gunting pala. Dito pala sa kanan. Hindi natin. Okay. So pagkahisok ka, sorry sa background mga Japarms, daanan talaga ako, hindi ko na yun ikat. Okay, okay, ganyan siya, naked eye. Tingnan natin. Okay, so medyo may dumi-dumi pa dito, but pag tinabi na siya kay Pinuno, tingnan natin. Ayan, lalamang lang ng onte si Pinuno, pero almost, hindi kasi diretso na, pero pag kumbaga inaano naman nila pinapantay din nila ng onte siguro yung tangkad, pero dahil nga may platform yung isa, although mangyayari naman halos magpantay sila, lamang lang talaga ng onte yung may inuupuan. Ganyan siya. So balik natin si Pinuno, si Hisoka, balikan natin kasi sa naked eye ko check yung scalp niya. I think wag na pala ako mag-rotating base, parang okay na naman to mga Japarms na makita nyo ng ganito, kahit kinakamay ko na lang. Mamaya na lang yung montage sila yung magkakasama, pero yan, cute naman, no? Ikot lang ulit, medyo may kita niya yung linya nung matawag sa ganito, parang cut ends, di ba? Pero okay pa rin naman for a simple non-moving plastic figure. Okay, so para sa ating pangatlo, eto na si Sharu. Sorry mga Japarms, mas sanay talaga ako sa Japanese pronunciation Si Shalnark, Shalnark. Okay, so purplish si Shalnark dahil sa kanyang suit or damit. Okay, ipitin natin. Diretso na ako, wala nang cut. Okay, Shalnark, pangatlo. Medyo taas yung kamay. Nakapangalumbaba siya. Okay. Medyo may yung sa mata ko. Kung yung kopya ko. Medyo may dumi-dumi ng onte, but it's fine. So, yeah, may cut ends lang din sa buhok. Okay. Very good. Very good figure pat. Yay! Last, ang for volume 2 ng Suwara Setai. Gashapon ay si Faye, na Master of Torture, na member ng Gennei, the torture guy.
Ay, nako. Bata ko lang aso na naman. Sorry talaga. Kidding. Oh, cool. Isa sa mga favorite ko rin talaga tas Phaeton eh. But, tingnan ko muna sa naked eye. Okay. So, scalp. Wise, okay. Sa buhok may hati lang din. Medyo parang may oil. Isa ko na lang onte. But, siya. So, ikutin natin ngayon sa screen para sa inyo. Ganda. Yan. So, ayan. Kompleto na. Mabilis lang talaga tong review natin mga Japarms given na non-movable tong figures na to. Yan. Medyo dikit ko sila. E-cuties. So, ito concludes volume 2 ng Suara Setai Hunter x Hunter, Kuroro, Hisoka, Phaeton, and Shalnark. Okay, volume 2 tayo. Unahin natin yung Azul. Parang gawin ko muna parang mas pinakabida. Or at least naman kasi naging bida rin naman lahat sila. Maliban dito. Ito talaga event. Okay, ang una sa color blue, I see. Para sa mga hindi nakakaalam. Taran, nakikita niya ba? Puti buhok na may blue cap. It's Kaito. Hindi na ba? So, i-check natin yung plastic muna. I mean, yung ano pala, product. Ay, ba't walang kulay? Ba't ganun? So, ganyan lang ulit yung likod. Ba't walang kulay? Hindi kinulayan. Ano ba naman ang sad? So, ito yung volume 3. Ay, hindi ko ata napakita kanina. Pero, ipakita na lang natin dito si Kaito. So, yeah. Suara Setai. Okay, kanina dapat may 2. So, pakibalikan nyo na lang kung natuto ko naman yan. Dapat yan na malinaw din na. Okay. Sa volume 3, ito kanina dapat 2. Ito, 3. Consist ni King, merong M, Komugi, Neferpito, and Kaito. Okay. So, sa kulay naman, medyo gets nyo rin agad. So, ito si Komugi. Dapat si pinuno tuloy. King. Okay. Then, si Pito. Okay. So, Kaito. Ayan lang naman na natin. Gupitin na natin. Tanggalin na natin so, na-uncapsule na natin si Kaito. Lahat ata, dito sa volume 3, wala ata ng yung katulad ni Pinuno and Leorio na may platform pang inuupuan, may pinaka parang bangko or bloke. Okay, may pinaka dito. Oo, medyo may kalmot. Okay, so, ganyan, chibi mode si Kaito. May bibig naman siya, medyo hindi lang kita pa rin naman sa mga Japanese na yan. Kumbaga may scalp na medyo nakangiti siya. Okay, cap niya, chibi mode. Yan. So, ito maganda, walang buo yung niya, pagka-mold ng plastic, walang cut. Okay, so buhok niya, yan siya. Yan, wala nang iba, ganito lang. Mabali talaga buong katawan ni Kaito, wala nang sinamang fishing rod. Okay, wala rin naman. So, yan siya. Tapos nakaupo. Kaito. Okay, lagyan natin si Kaito dito. Next na natin, the Gungi Master, Komugi. Oopsie, witsi. Dapat dito na lang pala sa kanan naman. Okay, ito natin. Abot pa pala yung kaliwang kamay niya. Nagmo-move ng Gungi piece. Talaga naka-play mode pa lang dalawa sila na ito ni King. Okay, so naka-open yung mata niya. Which pag sa anime info lang sa mga so medyo spoiler na, binubuksan lang daw niya mata niya. Ito yung naglalaro ng Gungi. Kaya nakaabot. So sila pair talaga na ito sila ni King dito, alam ko. Kumbaga dapat talaga pinagtatapat mo sila kasi pati si King parang naka-play mode. Okay, so ayan, may cut but still very good scalp, buhok. Okay, ikot natin. Parang hindi ko pala na-check yung ilalim mga Japan. So, gawin natin kay Komugi ngayon. So,
may kita ba dito? Tingnan natin kung kaya pag nakita na. So, may ano lang din, may branding ng Bandai pa rin ba ito? Ano? At least copyrighted. But wag na natin masyadong pagtuunan ng pansin. Kasi may copyright pa rin siya. Kaya siguro ibig sabihin ano rin yan, authenticator kung magawa naman ito ng bootleg or knock-off. Yan. So, Komugi. Meron siyang I mean yung kamay niya nakaabot, talaga naka-play mode. Very cool. Tapos yung buhok at least detalyado, talagang iniskalta na hindi basta dinerechong ano lang. And medyo raised siya. Basta ganyan, tayo-tayo. Game mode talaga. Okay. Yan. Sige, mas gusto ko na matapunta kay Pito kasi si Pito ang pinakagusto kong bilhin dito Okay, next na natin si King Mero M, King of Ants, Chimera Ants. Opya. Yan, so si King rekta nakaupo din, pero yan yung talaga yung upo niya sakto kasi yung larungan ng Gungi is nakaupo lang talaga naman sa sahig. May Gungi. Okay. Yan, naramdaman ko kagad yung forms. Medyo nagagalaw yung buntot niya. Okay, yan. Yes, tabi lang natin yung plastic dito. Nakapatong yung kaliwang kamay sa tuhod. Naka-Indian seat. Very cool. Then, nandito yung ano niya. Pang-authenticate sa likod. Tapos medyo nagagalaw din ito ng anto. Yan. Kasi since malambot na plastic naman to. Pati yung kabilang, ano man tawag sa ganito ng lobe. Tama, di ba? Lobe. Medyo nagagalaw. Sa buntot. Yan. Tapos solid na lahat. Ulo. Parang kay Kaito. Isang solid na scalp. Ganda. Para talaga sa atin mga Hunter fans, yan, pang collection nyo to. Dagdag nyo to. Ganda. King Mero M. Isa sa ilalim. So, ganyan siya sa ilalim. Tapos, wala na nga kasi alam ko si Pito kanina. Kahit nakita natin gano'n nata siya, wala na siyang bloke. Diretso na natin. Last na Ferpito. Yan. Tingnan natin yan. So, wala lang. Sa volume 3, lahat sila rekta sa lupa, mauupo. Rekta sa sahig. Tapos nakatingin siya sa taas Cute. So yung buntot din, medyo kayang galawin, lambot. Si Pito. Chibi, cutie. This mischievous cutie. And deadly cutie. So buhok, pag ganito talaga kita mo na magkaka-cut. So, meron din naman trademark dyan, copyright. So, wala na siya. Talagang ito, buong Indian seat. Yay! Kompleto na natin. Sana magka volume 4 pa. Kasi may mga succession, art pa. Pagkatapos ng Chimera. Sa mga, hindi ko din masyadong spoil na lang, but meron pa, sana madagdagan pa. Or dami naman kasing character. So, cut ko na lang. Yan, sila. Volume 3 Volume 3 ng Suwara Setai Hunter x Hunter, Kaito, Komugi, Mero M, and Neferpito. Alright, ayan mga Japworms, kompleto na sila, volumes 1 through 3. From pinakababa, okay, the main 4, then volume 1 yan, volume 2, GNA members, volume 3, mga new characters sa Chimera Ant Arc. Okay, so yan lang, sana nag-enjoy kayo, and again, ayun, sa pag-support nyo sa channel ko, sa pagtuloy-tuloy ko ng pagre-review ng collections, ay una, paki-like tong video na to, then paki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. Yun lang. Gawan ko na lang ng montage pa rin sa gantong post, picturean ko, kasi medyo nabablur din yung likod, no? Yung apat doon, yung pinakamalalakas sa mga characters hindi masyadong makuhaan, pero sige, picture ako na lang. Okay, salamat ulit mga Japworms, yun lang, kita-kits sa susunod na video.